Hello everybody! From my home to yours, God bless you. Pastor Arnold po. Pag-usapan po natin na sa ating pagkaantala, alalahanin ang katapatan ng Diyos. Kapag naaantala ang ating mga pangarap, nakakalimutan natin ang mga bagay. Nakakalimutan natin ang ginawa ng Diyos sa ating buhay at ang Kanyang kabutihan sa nakaraan. Nakakalimutan natin na kasama natin ang Diyos. Nakakalimutan natin ang kapangyarihan ng Diyos na ginagamit niya para matupad ang ating mga pangarap. Ginawa ng mga Israelita ang parehong pagkakamali sa ilang. Ang sabi po sa Psalm 106 verse 7 and 8 at saka 13. They forgot the many times God showed them His love, and they rebelled against the Almighty at the Red Sea. But He saved them, as He has promised, in order to show His great power. But they quickly forgot what He had done and acted without waiting for His advice. Hindi kapani-paniwalang kung gaano kaikli ang kanilang memorya. Sa Egypt, nagpadala ang Diyos ng 10 salot sa mga Egyptians para lamang iligtas ang kanyang mga Israelita. Ngunit ang mga anak ni Israel ay nakalimutan ang tungkol sa mga ginawa ng Diyos makalipas lamang ang ilang araw nang sila ay nasa dagat na pula na nagsasabi, mamatay tayong lahat dito. Nakalimutan nila ang ginawa ng Diyos. Pagkatapos, mahimalang binuksan ng Diyos ang Red Sea at tinawid nila ito sa tuyong lupa. Ngunit nakalimutan nila ang lahat tungkol dito pagkaraan lamang ng ilang araw nang inaakala nilang mamamatay sila sa uhaw. Pagkatapos, ang Diyos ay mahimalang nagbigay ng tubig sa disyerto. Ngunit nakalimutan nila ang lahat tungkol dito pagkaraan lamang ng ilang araw nang inakala nilang mamamatay sila sa gutom. Lagi nilang nakakalimutan ang ginawa ng Diyos para sa kanila. Ngunit hindi tayo dapat masyadong mabilis na mahusgahan ang mga Israelita dahil ginagawa natin ang eksaktong parehong bagay. Kapag may pagkaantala sa ating buhay, nagsisimula tayong kumilos na parang walang ginawa ang Diyos para sa atin. May nagawa na po ba ang Diyos para sa inyo sa nakaraan? Sigurado meron na. At makakaasa ka na gagawa siya ng higit pang mga bagay para sa iyo bukas at sa susunod na araw at sa susunod na araw. Sa halip na kalimutan, kailangan mong alalahanin ang mga pangako ng Diyos. Merong higit na 7,000 pangako na makikita natin sa Biblia. Kapag ikaw ay dumadaan sa problema, saliksikin ang mga pangako ng Diyos kagaya nitong sa 2 Timothy chapter 2 verse 13. Even when we are too weak to have any faith left, He remains faithful to us and will help us, and He will always carry out His promises to us. Ang mga pangako ng Diyos ay palaging mas dakila kaysa sa mga problemang kinakaharap natin o mas marami, mas mabuti pa rin ang kanyang mga pangako kaysa sa ating mga problema. Kung ang Diyos ay hindi tumutupad sa isang pangako sa iyong buhay, ito ay maaring dahil siya ay naghihintay sa iyo. Naghihintay siya sa iyo na matutong huwag matakot, huwag mabalisa, huwag manghina, at huwag makalimot. Gusto kanyang i-develop bago ang deliverance. Maaring gawin kaagad ng Diyos ang mga bagay, ngunit
gumagawa siya ng mas malaking agenda. Ang mga pagkaantala na dumarating sa iyong buhay ay hindi sumisira sa layunin ng Diyos. Tinutupad nila ang layunin ng Diyos sa iyong buhay. Ang sabi po sa Psalm 103 verse 2, "Let all that I am praise the Lord. May I never forget the good things He does for me." Think about this, my friend. What has God done for you that proves His faithfulness? Ano na daw po ang nagawa ng Diyos para sa iyo na nagpapatunay ng Kanyang katapatan? Pangalawa, think about this. How has God been refining you during the delay phase of your dream? Paano ka daw dinadalisay ng Diyos sa mga yugto ng pagkaantala sa delay phases ng iyong panaginip? Just think about that. At ang panghuli, what can you change about your attitude as you spend time in God's waiting room? Ano ang maaari mong baguhin tungkol sa iyong attitude habang gumugugol ka ng oras o panahon doon sa waiting room ng buhay natin? Have a great day, my friend. At huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.